Ang sakit sa piling na mawalan ng anak. Pinalaki mo na at ang dami mo nang sinakripisyo. Pero ganun talaga, hindi natin alam kung kailan mawawala yung mga mahal natin sa buhay. Kaya ngayong araw, bago nga daw mag 40 days yung anak ni ma'am, gusto na daw niyang ipatato. Nice day ngayong araw. Masakit na naman na tatuan yung gagawin natin. Kung tutusin, walang-wala yung sakit ng tato sa mga nangyari o pinagdaanan nila ma'am. Kung tutusin kasi ay napakalaki na ng anak ni ma'am. 15 anyos, nag-aaral ng mabuti at napakatalino nga daw bata, sabi ni ma'am. May mga honors pa nga sa school. Grabe yung mga pangyayari dahil ilang taon na rin yung anak ni ma'am at marami na silang pinagdaanan. Kung iisipin mo pa nga lang, ang magpalaki ng anak ay napakahirap. Pero bilang mga magulang, tinitiis ang lahat para lang sa mga anak. Panganay na anak nga daw ni ma'am si Aloha. Kung tutuusin, ako na may anak na mas bata pa kay ma'am ay marami na ring sinakripisyo. At alam kong nakaka-relate dyan yung may mga anak na ginagawa ang lahat para sa mga anak nila. Ito yung pinakamasakit pag nawala yung mahal mo sa buhay na hindi mo naman naisip na biglang mawawala. Ito yung napansin ko bilang tao. Nabuhay tayo sa mundong to, pero ang masakit, lahat tayo ay mawawala. Ang pinakamasakit pa doon, konti-konting mawawala yung mga mahal natin sa buhay. Sa edad ko nga na 27 at may anak na 3 taong gulang, ang buhay ko nga ay hiram at hindi ko alam kung kailan mawawala. At ginagawa na nga lang din ang lahat para sa mga anak, para kung sakaling sila naman sa susunod, dahil ganun naman talaga yung cycle ng buhay. Kaya sa mga tao na panghihinaan ang loob o may mga gustong gawin na hindi pa nagagawa, gawin mo na yan. Kung magdadalawang isip ka man, isipin mo na lang na hiram yung buhay, kaya kailangan mong gamitin ang gusto para naman kahit papano ay masulit mo. Kasi nga hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Kasi nga hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Gaya nga nitong anak ni ma'am, 15 anyos, batang-bata pa at marami pa dapat na pagdaanan o na-enjoy pa dapat yung buhay. Pero ganun talaga, hindi ganun kahaba yung buhay na pinahiram sa kanya. Lahat kasi ng buhay na pinahiram sa atin may dahilan at may rason. Gaya ko nga din, yung father ko ay nawala. Isa din yon sa rason bakit ako nagsusumikap o kaya ginagawa ko yung mga bagay na gusto ko talagang gawin. Dahil doon ko nakita na napakalakas pa ni Papa. Tapos biglang mawawala at wala namang sakit at bigla na nga lang din inatake. Kaya wala tayong choice kundi maging matibay na lang sa hamon ng buhay. Kung tutuusin, hindi man ganun kaganda yung takbo ng istorya, pero maswerte pa rin dahil maraming pinaintindi sa'yo o pinarealize ng mundo na ganun nga lang kasimple pinapatakbo yung mundo. Yung anak pala ni ma'am ay may sakit at hindi kinaya. Biglaan nga lang din yung pagkakawala. Kaya kung ikaw ay medyo bata pa at napapanood mo to, wag mo masyado abusuhin yung sarili. Hindi masamang i-enjoy lahat ng bagay o yung mga kaya mong gawin, pero alalahanin mo din ang isang bagay kapag binili mo ng ayos o kapag may binigay sa'yo na bagay. Kapag hindi mo naingatan, isa lang yung pwedeng mangyari, masira o mawala. Kaya kung ano yung meron ka, pahalagahan, hindi lang sa material, pati yung mga taong nasa paligid na gumagawa sa'yo ng kabutihan. Sa mundo natin, kailangan give and take lang. Mapamagulang o anak, kapatid mo man yan o kaibigan. Dahil kung give ka lang ng give at take ka lang ng take, hindi ganun ka-healthy yung mangyayari. Kaya kung isa kang bata na medyo pasaway pa sa magulang at puro kasiyahan at puro kaibigan lang yung inaatupag, tandaan mo to, magulang lang din ang pwedeng makatulong sa'yo. Kaya pinapagalitan ka ng magulang mo sa mga ginagawa mo dahil mahal ka nila at ayaw ka nilang mapano. Dahil sila din naman yung magte-take ng risk kapag nagka-problema ka at iniingat-ingatan ka nila dahil ayaw nilang mawala ka sa kanila. At ayaw mo naman ding sigurong mawala ng maaga yung magulang mo dahil sa purwisyo o sama ng loob na nabibigay mo sa kanila. Ingatan mo yung mga mahal mo sa buhay, magulang, anak, lola o apo, kamag-anak o mga kaibigan, at gamitin mo yung buhay sa makabuluhan dahil hiram lang natin to. At heto nga, halos patapos na rin tayo sa ginagawa nating portrait ng anak ni ma'am. Masakit yung mga nangyari
masakit pero ganun talaga. Kailangan tanggapin at makamove on din para magawa pa yung mga kailangan gawin. Habang buhay na, hindi mahihilom yung sakit na nararamdaman. Pero kailangan magpatuloy para din sa mga iba pang umaasa ng mga mahal natin sa buhay. Sila ma'am nga ay malayo pa at dinayo tayo dito sa studio dahil napapanood nga daw nila yung mga portrait na ginagawa natin. At sana napasaya natin si ma'am sa portrait na nagawa natin sa kanya. Ito rin kasi yung pinakamahirap sa pagtatato, lalo na sa paggawa ng portrait. Pwede kasi hindi maging maganda yung kalabasan ng pagkakatato. Kaya dahil pinagkatiwalaan tayo ni ma'am sa paggawa ng portrait ng anak niya, gagawin natin yung makakaya natin para magawa natin ng maayos. At pinadagdagan pa nga ni ma'am ng pangalan ng anak niya sa ilalim ng portrait. At agad-agad naman natin ginawa dahil ito yung request ni ma'am. Simple nga lang daw yung sulat ng pangalan para maintindihan. Si ma'am nga din yung pumili ng design na yan. At ito na nga din, natapos na rin tayo sa ginawa nating tattoo kay ma'am. Agad-agad nga din niya yung pinatato dahil bago daw mag 40 days yung anak niya. Hindi naman tayo mahirap kausap kaya na-schedule natin ng maayos. At ito na nga yung kinalabasan sa ginawa naming portrait at pangalan ng anak ni ma'am. At salamat sa pagdayo dito sa studio natin. Hindi man ganun kaganda yung istorya ng tattoo, habang buhay mo pa rin naman siyang makakasama.